Mga igsoon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang usa ka libo ka tuig ni Kristo nga mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o gubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang ikaunom ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig og aniya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa iyang kaugalingon, aron dili na mahibalik pa ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios og mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Una, sa tanan na kita magpasalamat o mga katahuran sa atong mahal na Haring Pilimon Riamonansa, Supreme Founder ng Kingdom of God, o sa kinatibukan sa ihang pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, o sa atong kinatibukan nga mga kaigsunan sa Kingdom of God. Sa ako mga kauban gikan sa Region 1 ngadto sa Region 12, sa Region 13 Caraga Region, NCR, mga tulkits, sa atong igsuon nga mga provincial leaders, sa mga atong municipal leaders tibok Pilipinas, sa mga barangay leaders. Maayong gabi kaninyong tanan, o sa atong mga coordinators sa Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, sa atong mga beneficiaries tanan nga naminaw ni atong programa. Maayong gabi kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga igsoon, kining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, aron atong masayran ang kinatibukan nga sikreto tinago sa Dios dinhi sa kalibutan. Kay aron ang tanan nga wala pa masayod, mahibalo ni ining tinago. Kay daghan nga mga butang nga tinago sa Dios, pinaagi sa mga kasulatan, pinaagi sa mga sambingay diha sa balaang kasulatan. Mao nga ato dinang hisgutan sa dandahan aron nato masabtan ang kinatibukan nga tinguha sa Dios ug unsay iyang gusto nga ipaabot sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Sa ato nang nasayran mga igsuon nga kining gingharian sa Dios, napamatud-an nato nga kini magasugod dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mao nga ato ning gipaligunan pinaagi sa mga propesiya nga nakasulat diha sa balaang kasulatan nga tumpak ang atong nasod sa Pilipinas o nakasagot sa mao mga sambingay diha sa balaang kasulatan. Mao nga ako magaingon kaninyo nga kining Pilipinas mao kini ang nasod nga gibutangan sa gingharian sa Dios. Siyang nasod nga nakadaog sa panaglumba sa tibuok kalibutan. Mo kana kay dunay mga kriteria kung diin ang basihan diha sa mga lihok sa maong nasod nga haom diha sa ato ang gibasa sa balaang kasulatan ng mga sambingay nga dugay ng mga panahon nga gisulat
diha sa balaang mga kasulatan pinaagi sa mga propeta nga gitugyanan sa Dios, no, sa pagsulat ni anang mga umalabot nga mga panghitabo nga dili wala pa moabot, no, daghan pang mga propesiya nga wala pa moabot. Ang kasagaran na abot na nahitabo na mao nga atong na pahaom diha sa mga lihok sa nasod diin ang nasod nga mao'y gibutangan sa gingharian sa Dios, mao nga makaingon kita nga ang Pilipinas usa sa mga nasod nga nakadaog base sa kriteria, no, kriteria o hahaom diha sa gisulat sa balaang kasulatan. So ato siya i-greet niya ato igsuon diha, no, sa nagatan-aw sila diha sa Pinang, Malaysia. Mabuhay Kingdom of God si Rina Ribigludo Cortel, no. May gabi diha sa imo Rina sa Malaysia, no? So salamat sa iyong pagsubaybay diha. Mao nga ato dinis siyang pagaysigutan kanunay aron presko sa atong panghuna-huna nga kining atong nasod nga Pilipinas gisakit sa dugay mga panahon, no, naulipon sa dugay mga panahon. Hangtod karon gibaybiay gihapon sa ubang mga nasod nga wala masayod sa kinatibuk-an nga istorya sa Pilipinas. Wala sila magadahom nga mo'y moabot o mahiabot nga mga panahon di sa atong nasod sa Pilipinas nga ang Pilipinas ay umaabot nga haring nasod. O nga daghan pang mga nasod nga wala masayod niini. Daghan pang mga katawhan sa laing nasod nga ang tan-aw nila sa mga Pilipino labi na giyod sa mga trabaho nga arang ubos sa ilang pagtan-aw. Ngunang ang uban nga mga kanasuran ubang mga katawhan sa laing nasod ubos ilang pagtan-aw sa ato mga kaigsuonan nga mga Pilipino. Apan wala sila masayod sa unahan sa istorya sa atong nasod sa Pilipinas, wala sila masayod. Nga maabot ang panahon nga katong mga lisod ang kahimtang sa ilahang lugar, sa ilahang mga nasod, sila na pod ang mo-abroad sa Pilipinas. Doon na kaya ng mga panahon na mga igsoon. Alang sa mga nasayod na hapit na mahitabo kana, no? Hapit na kana mahitabo nga ang tagalaing nasod mo na po'y mo-abroad sa Pilipinas. Maabot ang panahon nga wala na'y Pilipino nga mo-abroad. Kay mo naman po'y amo diri sa atong nasod sa Pilipinas ang mga Pilipino. No? Hapit na dool ng panahon. Gamay na lang pag-antos sa mga kaigsuonan natong mga Pilipino, labi na gayod nga naa diha sa abroad, no? Labi na diha sa abroad sa lain-laing mga nasod. Mo kana ang kaywa sila masayod sa umaabot sa kaugmaon sa atong nasod sa Pilipinas. So kay ang panahon malapit na sa Binisaya pa, nagkaduol na. So saksak Tagalog, Bisaya ang istorya natin dahil may mga Tagalog pa lang nanonood para lubos nilang maunawaan ang salita, no? Dahil yung mga pure Tagalog hindi masyado nakaunawa sa salitang Bisaya. Maliban lang sa mga Bisaya na nakaintindi naman sila sa Tagalog, kaya mas madali ang Tagalog intindihin sa mga Bisaya. Pero ang mga Tagalog hirap makaintindi sa Bisaya. So halo-halo na lang ang sasabihin natin dito para maintindihan, lalo na dyan sa mga sa Luzon, no? Mga kapatiran natin dyan sa Luzon nga nakikinig sa ating programa sa Kingdom of God, no? There is Facebook natin live tayo ngayon at mapapanood din ito sa ating
YouTube channel, no, sa King Jerome Jesus Piligutom. Mapapanood din ninyo dyan. Ang atin i-like lang niyo, comments and share para mapanood din sa iba natin mga kababayan. So yun ang mangyayari pagdating ng panahon. Malapit na yung panahon na yan. Ang iba hindi alam kung paano mangyari na ang Pilipinas pagdating ng panahon ay magiging bansa na tinitingala sa ibang bansa. Mahabang istorya ito. Maraming sikrito ang Pilipinas. Maraming sikrito nga hindi pa alam. Marami pang Pilipino hindi alam. Pero marami ding mga Pilipino na alam na. No? Alam na nila ang istorya. Lalo na sa mga kababayan natin na laging nakikinig sa mga programa, lalo na sa programa sa Kingdom of God, lalo nila itong subaybayan at naintindihan nila. Pero yung ibang hindi pa masyado nakakapanood o hindi pa nakasubaybay sa ating programa, posible na hindi pa nila naunawaan kung paano mangyayari at sa anong paraan na ang Pilipinas ay magiging bansa na katulad ng ibang bansa na unti-unting lalago, unti-unting yayaman yung mga mahihirap. Kaya banggitin ko lang, kahit sandali, babanggitin ko yung paano Pilipinas magiging mayamang bansa. Ang dahilan niyan, hindi yung mga ginto or kayamanan na itinabi sa ating dating Pangulong Marcos o Ferdinand Marcos na maraming nakakaalam sa panahon natin ngayon na yung mga ginto at mga salapi na itinago sa ating dating Pangulong Marcos, yun ang inasahan ng iba nating mga kababayan sa Pilipinas. Dahil totoo naman na malaking kayamanan yun. Hindi para sa sarili niyang pamilya, kundi para sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino, pati na ibang bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos yan noon, nung nag-speech siya. Kahit mismo si unang ginang, kanhi unang ginang Romualdez Marcos, Imelda Romualdez Marcos, sinabi din niya na hindi lang ang Pilipinas makikinabang nito, kundi pati yung ibang bansa. Darating ang panahon na ang United States or Amerika ay kukulaps yung economy. At darating din ang panahon na ang makababangon sa kanilang economy ay ang ating bansang Pilipinas. Darating yan kung hintayin lang ninyo. Subaybayan lang ninyo ang mga pangyayari. Dahil darating yan na ang Amerika, pag bumagsak ang economy nila, ang makapabangon yan yung ating bansang Pilipinas. Isa sa makakatulong yan yung mga salapi o mga ginto na itinabi sa ating Pangulong Marcos na hindi maangkin yun sa sarili niyang pamilya. Hindi. Dahil yung owner niyan ay ang Pilipinas at ang signatory yan ang Pilipino. Mayroon na babasa niya noon na hindi yun sa sarili niyang pamilya. Kasi yung sariling pamilya ni ating Pangulong Marcos, mayroon din sarili silang kayamanan. No? Kaya hindi nila makukuha yung kayamanan na itinabi sa kanhing Pangulong Marcos para yun sa bansa. Para sa kaharian ng Diyos. Kaya yun ang isang inasahan sa ating mga kababayan. Pero hindi lang yun. Ang pinakamalaking bahandi na ipinaglaan sa ating Panginoon na hindi
mauubos. Hindi yun mauubos dahil sa pag-aaral ng mga scientists, hindi lang dalawang scientists na mga foreigner ang saksi sa pag-aaral nila na yung heavy water ng ating bansang Pilipinas ay hindi matutuyo. Meaning, walang katapusan na pagbaha ng deuterium. Ibig sabihin, bumabaha yan. Hindi yan patak-patak lang, kundi bumabaha ng deuterium. Bakit? Bakit sinabi kong bumabaha ang deuterium? Dahil ang istorya niyan galing sa Puerto Rico. Isipin nyo gaano kalayo ang Puerto Rico. Sa estimated lang ng mga scientists, sa nautical miles na estimate nila, ay umaabot ng 12,000 kilometers ba yun o miles from Puerto Rico hanggang sa Pilipinas, dito sa ating bansa. Saan dumadaan yung deuterium? Paano makarating sa ating bansang Pilipinas? Diyan na-discover ng mga scientists na mayroong mga trenches. Meaning yung trenches, mga trench, diyan sa ilalim ng dagat. Kung bansa na walang dagat, ibig sabihin walang trench. No, walang trench. Maliban lang kung yung trench dumaan sa isang bansa sa ilalim, kasi mayroong ganun dumaan sa ilalim. Yung kanal na malalim, mayroong ganun. Pero yan, kadalasan yan sa ilalim ng dagat. Malalim na kanal. Yan tinatawag na trench. Na kunik-kunik yan mula sa Puerto Rico. Kaya nga sa Spanish words, ang Puerto is puerta o pultahan, pintuan sa Tagalog. Puerto Rico, meaning rich. Ang Rico is rich. Pintuan ng kayamanan, ang Puerto Rico. Para bang itinighana din ang pangalan ng isang bansa kung saan doon nanggagaling ang ating kayamanan na walang hanggan, meaning walang tigil. Kaya bumabaha yun dahil gaano kalayo galing Puerto Rico hanggang Pilipinas, kaya bumabaha yun. Kasi sa loob lamang ng 24 hours, darating sa ating bansa ang 85 million barrels. 85 million barrels matag-ikot sa daigdig sa loob ng 24 hours, darating sa ating bansa diyan sa may Philippine Trench ang 85 million barrels. Bawat araw yon, bawat araw. Sa loob lamang ng 24 hours, darating sa ating bansa ang 85 million barrels. So meaning, bumabaha siya. No? Bumabaha. Dahil sa lakas ng ikot ng daigdig, sa loob lang ng 24 hours, ikot sa buong daigdig, ikot ang mundo. Sa loob ng 24 hours, balik siya sa uno. Ibig sabihin, mabilis ang ikot ng daigdig. So, ganun din kalbilis ang daloy ng heavy water, yung deuterium, na siyang hinahanda ng Panginoon dito sa ating bansang Pilipinas. Dito hinahatid. Bumabaha, dumadaloy sa mga trenches. Dahil yung Philippines trench natin ay yung pinakamalalim, pinaka-deepest ocean, pinakamalalim na trench sa daigdig. Kaya nga, pagdating sa Pilipinas, wala naman dugtong na kanal o trench. Kaya dito naiipon sa ating bansa. Yun ang bahandi sa darating na panahon. Kaya pag dumating na yung panahon na yan, ibig sabihin, ang ating bansa ay
ang ating bansa ay magiging mayaman. Bakit mayaman? Dahil ang mga Pilipino ay hindi na maghihirap. Kasi mayroong mga share ang bawat Pilipino. Katulad doon sa ibang bansa, katulad sa Saudi Arabia. Mayroong mga share sila. So ato munang i-greet ang ating kapatid natin dyan sa may Tagum City. Nanonood sila ngayon. Sila si Are Nardo, Bishop Nardo Mendoza o Patron yan sa Tagum City. Sama sa buong pamilya niya. Mga good evening sa inyong panonood dyan, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin na darating ang panahon na ang ating bansa ay magiging mayaman na bansa, no? Mayaman siya. Kaya darating din ang panahon na mga taga-ibang bansa ay pupunta sa Pilipinas at sila naman dito ang magtatrabaho. Amo naman ang ating mga kapatid na mga Pilipino. Sila naman ang amo. So, yun ang mga kapatid, no? Kaya yun sinasabi kong deuterium, dyan yun nababasa sa Isaias, no? Isaias chapter 60 verse 5. Kung magkagayoy, ikaw ay makakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. So, ibig sabihin, yung hindi yan kayamanan sa dagat na mga isda o mga corals, hindi yan. Dahil hindi naman yan yayaman lahat ng mga mahihirap yan. Yun lang negosyante ang yayaman. Ang ibig sabihin ng babalik sa iyo ang kayamanan ng mga bansa, kasaganahan sa dagat, yun ang deuterium. Hindi lang isinulat literally ang deuterium dyan sa Banal na Aklat, no? Kasi itinago nga yan, itinago ng Panginoon, inadaan sa talinghaga para bula. Kaya paano din sa actual tinago ng Diyos yung deuterium? Itinago niya dyan sa malakas ang pressure ng tubig, malakas. Kaya nakuha noong panahon na inumpisahan sana nilang kunin noong 1987 sa panahon ni Pangulong Corazon Aquino. Hindi nila nakuha yon dahil hindi pa na papanahon. Dahil sa nakasulat doon sa Matthew, doon nakasulat chapter 25 sa umpisa sa 1, no? Talinghaga ito sa 10 dalaga na tilinghaga. So kung basahin natin, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang mga matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan kasama ng kanilang mga ilawan. Kung ating unawain maigi, yung 5 nga naunang 5 ay walang dalang mga langis. Walang laman yung ilawan nila. Paano nga naman sisindi yun? Samantalang,
yung mga matatalino na nagdala ng mga langis sa kanilang sisidlan kasama ng kanilang mga ilawan. So meaning, yung sa panahon pa ni Pangulong Corazon Aquino, hindi pa yun ang panahon. Dahil doon ito sa panahon ng 10 mga pangulo. Kasi yung talinghaga dito sa 10 dalaga sa kaharian ng langit ay ito ay mga pangulo sa bansang Pilipinas. Nagmumula ito kay Pangulong Fidel V. Ramos, sundan kay Joseph Estrada, pangatlo kay Gloria Macapagal Arroyo, pang-apat kang Noynoy Aquino, panglima ngayon sa kasalukuyan sa ating Pangulong Duterte. So silang lima walang dalang mga uwil o langis. Paano nga naman sisindi ang ilawan? So meaning hindi pa na makukuha. Kaya yung panahon ni Corazon Aquino, hindi niya makukuha yung deuterium. Kaya nga sumuko yung mga scientist, yung mga foreign investor, kasama yung mga scientist sumuko doon sa Siargao, sa Surigao. Sumuko dahil hindi kaya yung pressure ng tubig, hindi kaya. Kaya hindi nila natuloy noong 7. Iniwan ang ibang mga equipment doon sa Siargao, iniwan na nila yung mga malaking tubo. Kasi akala nila kaya nilang lagyan ng malaking tubo at pasipsip sa taas sa lakas ng pressure ng tubig. At pinoprobe ito ng isang scientist na ang pressure ng tubig doon umaabot ng minsan 10 PSI, 10 PSI, minsan ng 14,000 PSI. So 10 to 14,000 PSI per square inch. Ganun kalakas, ganun kabigat ang tubig niyan na umiikot. Umiikot, lakas ang pressure ng tubig. Kaya ayon sa mga scientists, kahit bulldozer, kaya gibain sa lakas ng pressure ng tubig dyan sa Surigao, sa Siargao. Kaya hindi natuloy yung plano nila Corazon Aquino kasama yung mga investor ng mga foreigners, kasama si Cesar Escusa, isa sa mga Pilipino. Hindi nakuha yun dahil tinago ng Diyos. Itinago, dinadaan sa malakas na pressure ng tubig. Ganun kalakas ang pressure ng tubig para hindi makuha dahil wala pang tamang panahon. Hanggang sa kasalukuyan, kasi lima sila from Ramos up to ngayon, 5 presidente sa Pilipinas, hindi nila makuha ang deuterium. May mga nakakuha man sa ngayon, hindi yun deuterium. Hindi deuterium. Mga fossil fuel yun. Kaya mauubos din yun. Pero yung deuterium ay hindi mauubos dahil walang tigil ang ikot sa mundo. Habang umiikot ang daigdig, walang tigil na dumadaloy yung deuterium sa loob ng 24 oras. 12,000 kilometers from Puerto Rico hanggang sa Pilipinas. Hindi tumitigil ang ikot, hindi rin tumitigil ang daloy. Bawat araw, 85 million barrels ang hinatid dito sa daigdig. Kaya ready na, marami ng oil ang ating bansa, maraming oil. Kaya nga yun ang pamalit doon sa Middle East na unti-unti nang natutuyo, lalo na doon sa Aramco sa Saudi Arabia, unti-unti nang natutuyo yung langis nila doon. Ayon sa mga scientists na 2018 up to 2023, wala na, naubos na yung nila, wala na masisipsip yung mga makinarya nila doon. Yung mga rigs nila, wala na masisipsip. Kaya nga, inahanda ng Diyos. Hindi naman pwede titigil ang galaw ng mundo.
titigil ang ekonomi. Hindi, dahil ang Diyos ay naghanda rin. Hinanda niya ang deuterium bilang pamalit sa langis doon sa Middle East. Dahil ang Saudi Arabia ay kaya niya mag-provide ng 12 million barrels bawat araw. Kung maubos o kung matuyo na yung sa Saudi Arabia, saan naman kukuha ng 12 million barrels? Malaking crisis yun. Malaking pagbaba ng supply ng langis sa buong daigdig, dahil ang kailangan sa buong daigdig ay 96 million barrels bawat araw. Na kung mabawasan ng 12 million barrels, saan na kukuha? Kaya marami hindi makatakbo ng sasakyan dahil magtaas ng husto, magmahal ang husto ng mga langis. So hindi lahat makatakbo dahil yung mga mayayaman lamang ang makabili niyan. Kaya nga naghanda ang Panginoon ng pamalit. Itong deuterium ang pamalit pagdating ng panahon. Kunti na lang panahon hinihintay. Kunti na lang, kasi ang susunod sa ating Pangulo ngayon ay yun ang mayroon pang 5 nga darating. No? 5 pa nga darating dahil 60 years yan sila mula sa kay Pangulong Fidel B. Ramos hanggang kay Pangulong Duterte. 30 years sila, no? Naghati silang 5, taga-6 na taon. So mayroon natitira na 30 years para insakto 60 years. Kaya nga umpisa sa 2022, doon naman mag-umpisa ang bilang sa unang 5 na mayroong langis ayon sa banal na aklat, no? 5 sila na mayroong langis. Meaning, umpisa doon sa 2022, so kailangan ang uupo dyan ay umpisahan niya ang project tungkol sa deuterium, dahil yun ang kanyang sugo. Utos ng Panginoon yan. Utos dahil mayroon ng plano. Ibig sabihin, utos ng Panginoon dahil plano ng Diyos yan. Na yung unang pangalawang 5, so siya ang una na may langis, kailangan umpisahan niya yan. No? Hindi natin alam kung sino magiging Pangulo sa susunod na eleksyon. Dahil yun ang programa niya. Kailangan kunin niya yung langis dahil yun ang panahon na yun na ang deuterium makukuha, dahil yun ang hinihanda ng Panginoon 2022. Dahil pagdating ng 2024, diyan naman ang gobyerno sa Diyos. So yung 5 una sa 2022 up to 2028, no? Kasi 6 years sila. So patuloy na yan sa 2028 na susunod na upo doon. May langis pa rin. Tuloy pa rin yung yung programa o project. Patuloy yan. Yun dahil yun ang source ng suporta o kayamanan sa ating bansa. Yun ang source balang araw. Hanggang yung susunod sa pangalawa, 2028, matapos siya sa 2034. So susunod naman doon, pangatlo, 2034 hanggang 2040. 6 years. So pang-apat, 2040 to 2046. Yung pang-apat na Pangulo. Ganun pa rin. Patuloy pa rin yung programa, yung project tungkol sa deuterium. Dahil yun ay operate na yun. Full operation na yun. Posibleng sa una pa lang makuha na niya sa 6 years. Full operation na yun. No, yun ang hinahanda ng Diyos. Yung pang-anim, ano na yun, no? 46 to 52. So 52. 46 plus 6 years, so 2052. Doon yung matapos yung 5 pangulo ng bansa na successful ang programa o yung project tungkol sa deuterium, dahil yun ang pinaghanda o hinahanda ng Panginoon para sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga kapatid natin na mga mahirap, kasama natin mga hirap. Kasama dyan. Lahat yan. Kaya pagdating ng panahon,
Katulad din tayo sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia, sa 12 million barrels a day, nagiging Kingdom of Saudi Arabia dahil wala na silang mga mahihirap. Wala nang nakatira sa mga sa squatter nga lugar. Wala na. So, ganun din ang mangyari sa triple pa, doble, triple pa. Bakit? Compare mo yung 12 million barrels a day sa 85 million barrels a day. So, ang Pilipinas ay magiging sole distributor sa buong daigdig sa deuterium. Yun ang prophecy. Tandaan lang natin mga kapatid. Dahil ang prophecy sa ating mahal na Haring Pilimon Riyang Bonanza na ang Pilipinas dahil sa deuterium magiging sole distributor sa buong daigdig na kaya niyang suplayan ang 96 million barrels na consumption bawat araw sa buong daigdig. May nagtanong, paano mangyari yun na 85 million barrels lang ang makuha sa deuterium? 85 million barrels. Ang totoo niyan, kung ating i-compare doon sa kasalukuyan ng mga oil o langis ngayon, sa oil natin, yung gasoline natin ngayon special, doon sa motor na maliliit lang, tatakbo lang siya ng 40 kilometers ang 1 litro. Yung gasolina sa ngayon. Pero yung deuterium, ayon sa pag-aaral ng mga scientists, sa deuterium, ang 1 litro ay tatakbo ng 257 kilometers sa bawat litro. Kaya ang 96 million barrels a day ay katumbas lamang ng 60 million barrels a day. Ibig sabihin, hindi mauubos ang 85 million barrels. Mayroon pa tayong matitira ng 25 million barrels sa matag adlaw. Bawat araw. Ibig sabihin, kaya ng gobyerno sa Pilipinas, ang lahat ng mga Pilipino ay libre. Saan libre? Libre sa ilaw, libre sa kuryente, libre sa saan? Libre sa pagluto, no? Kasi pwede yan sa pagluto, pangluto, pang tubil ng sasakyan, lahat yan, maraming kagamitan yang deuterium. Kasi yan ay ayon pa sa mga scientists, colorless, odorless, tasteless, ano pa yung iba, basta na colorless, tasteless, odorless, no? Colorless na andon. Yun ang ano dyan. Magiging malinis na ang ating kahanginan, yung mga sa hangin natin, no? Na hindi na polluted, wala nang pollution dahil wala nang diesel na gagamitin. Yun ang future, no? Tandaan natin mga kapatid na yung future ng Pilipinas ay babalik na sa natural ang ating hangin, no, na malalanghap natin kasi wala nang pollution. Dahil ang nagbigay ng pollution yung mga malaking makinarya na gumagamit ng mausok na oil, ng diesel, no? Mga factory, planta. Pagdating ng panahon, deuterium na ang gamitin, so hindi na siya usok ng mabaho or maitim na dahil odorless, tasteless. Sa ato pa walang lasa, tubig lang talaga siya. Kasi heavy water nga eh. Ang H2O meaning water. Duha ka hydrogen o at isang oxygen. Eh kung alisin mo yung isang oxygen, ang maiwan ay 2 hydrogen lamang. So yun ang tinatawag na heavy water. 2 hydrogen. So heavy water meaning yun ang deuterium. Bakit sinabing heavy water? Dahil ikumpara mo yung deuterium doon sa mga kasalukuyan nga langis, kahit anong klaseng langis, mag-eksperimento kayo dyan. Maglagay kayo sa baso, kahit oil, gas, diesel,
kerosene, ano pang oil dyan, yung gasolina, lagay nyo dyan sa baso, lagyan nyo yung tubig. Anong mangyari? Mas mabigat ang tubig. Lulutang yung lahat ng klaseng langis. Pero yung deuterium, kung hindi pa kayo nakita, mayroon tayo sa YouTube niyan, ewan ko lang kung hindi pa na ano ngayon. Nakita ninyo yung eksperimento ng mga scientists, mga sa foreign, mga scientists, sa laboratory nila, pinakita na compare doon sa tubig, pinagsama yung deuterium, umiilalim. Ibang klase siya, kristal na kristal, yung tubig na sa ibabaw. At sinubukan pang iniinom ng scientist doon sa lumalabas sa tambutso ng kutsi. Ininom ng scientist. Hindi siya nalason, walang lasa. Tubig lang talaga ang lumalabas sa tambutso. Meaning, walang polusyon. No? So, yun ang solusyon sa global warming natin. Global warming na sisira ang ating ozone layer dahil sa mga pabrika, usok. No? Usok. Lahat ng usok doon napunta. Kaya yun nakasisira sa ating kalikasan. So, nanood ang kapatid natin doon sa Surigao City, Estalosa Family. Si ating coordinator dyan sa Surigao, si Sister Miguela Estalosa. Kumusta kayo diha, madam? Sama ni Kuya Yuyong. Oy, pala, no, na ano ko na birthday mo pala kahapon, belated happy birthday. So, di pa man huli man sa birthday mo kahapon, pero ngayon great pa rin kami kahit ngayon lang namin na yung birthday mo kahapon. So, God bless. So, yun ang ibig sabihin ng pagbabago sa ating bansa. Darating ang panahon, magbago ang Pilipinas. Malaking pagbabago. Kaya nga, kung atin titingnan ngayon, usap-usapan na kahit saan, social media, television, lahat ngayon, marinig na ninyo. Lagi nang nababanggit yung pamilya Marcos, lalo na si kanhi President Ferdinand Marcos. Dahil doon sa mga nakatago niyang yaman. Bakit lumabas na ngayon, unti-unti? Dahil malapit ng panahon. Yun ang isa sa mga gagamitin ng gobyerno para igagastos doon sa project sa deuterium. Darating yan. Malapit na. Unti-unti nang unti-unti nang nabuksan ng istorya. Yung mga kwento na matagal na itinatago sa pamilya Marcos, unti-unti na yung lalabas. Dahil sinabi naman nila na para yan sa taong bayan. Para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lang Pilipinas, pati buong daigdig. Sinabi ni Ferdinand Marcos kung i-ano niyo yung mga speech niya noon. Kahit si Imelda Marcos, nung in-interview siya ni Mel Chanco. Ewan ko kung anong programa niya ni Mel Chanco doon sa Malacanang. Malacanang ba yun? O sa bahay ni Imelda? Sa bahay ata ni Imelda yun. Kasi maraming dokumento kasi pinakita eh. At saka mga malaking lugar yun. Pinaglagyan niya sa mga document. Mayroon din kayong kapatid nanonood dyan sa Imus Cavite. Si King Guerrero. Kumusta kayong lahat dyan? Sa buong pamilya. O kay kay Haring Nunoy Guerrero, Irina Bibi Guerrero, kumusta kayong lahat dyan? Yan sa Imus. Mabuhay kayong lahat dyan. So yun ang ating isa sa binabanggit. Bakit? Pinatunayan natin dahil kasama yun sa patutuo tungkol sa karya ng Diyos. Huwag lang kayo magsawa makikinig dahil ito'y inuulit-ulit natin para maunawaan sa iba nating mga manunood ng subaybay. Kasi minsan Bisaya kasi binabanggit natin yung natin dito, paliwanag Bisaya, kaya yung iba nating pure Tagalog hindi nakaunawa. Kaya minsan din tinatagalog natin para wala silang maligtaan na mga salita, kundi may unawaan nila lahat. So, ayon sa sinabi ko kanina, walang problema sa mga Bisaya dahil nakakaintindi ng Tagalog. Yung pure Tagalog hindi nakakaintindi ng Bisaya. Yun lang ang
kaibahan. Kaya nga tinatagalog natin kahit na may kunti din Tagalog, kaya pilitin natin na i-explain natin sa Tagalog para maunawaan sa lahat ng nakikinig. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao, napapanood tayo. Kahit sa ibang bansa, napapanood din tayo dahil maraming nag-greet dito na taga ibang bansa, no? Nanonood din sila. So, yun mga kapatid na atin na prophecy sa ating mahal na hari noon pa. No, nag-prophecy siya noong 2015. Kaya prophecy niya, sinulat ko talaga yung prophecy. Sinabi na dito na darating ang araw, may taon pa, sinabi niya may taon. Ang taon na sinabi niya, June 28, 2015. Ang economy sa United States or sa Amerika, pag bumagsak yung ekonomiya nila, ang makaahon o makapagbangon dyan ang Pilipinas. So yun ang dahilan na kung bakit unti-unti, no? Paano unti-unti bumaba ang economy ng Amerika kasi world crisis man ngayon, pero ang Pilipinas panahon lang inihintay niyan dahil hindi pa man talaga ang panahon ngayon na lalabas yan, no? Kasi may sukat na panahon, unti na lang panahon. 2022 yan mag-umpisa, no? 2022 unti-unting babangon ang economy, no? Umpisa sa Pilipinas at ang ibang bansa matutulungan din. Darating ang araw matutulungan din sa Pilipinas dahil ayon kay kanhi Pangulo Marcos na sobra-sobra yan para sa Pilipinas, no? Kaya hindi lang Pilipinas kundi buong daigdig matutulungan yan, lalo na pag naumpisahan na ang programa, yung project natin na deuterium. Lahat ng Pilipino, mahirap man, mayaman, na gustong makasali niyan, tatanggap siya ng share katulad ng Saudi Arabia, no? Yun mga kapatid, yun ang prophecy. Kaya hintayin lang natin kasi panahon na yan, malapit ng panahon. Huwag lang tayo maiinip, wala magsawa, huwag magmamadali dahil yung Diyos may takdang panahon na ilalagay dyan. Hayaan lang natin yung mga sa panahon natin ngayon nga may mga ang tawag niyan, trahedya ba ang tawag niyan, yung mga ngayon, sakit. Salan tayo sa Panginoon na hindi tayo madadaanan dyan, lalagpas lang, no? Lalagpas lang sa atin yan dahil yon ang tawag sa Panginoon din yan, tawag sa Panginoon. Kaya paalaala lang ng Diyos yan tungkol sa mga tao na nakalimot na sa Panginoon. Pinaalala sa Diyos yung mga nakalimot, lumalayo sa Panginoon para malaalan ng Panginoon, no? Yun ang kaya magdasal lang parati, lalayo yung mga ganun mga sakit o trahedya, lahat ng klaseng trahedya lalayo sa atin, no? Yun po mga kapatid, kung bakit binanggit natin parati ang tungkol sa mga katibayan sa kaharian ng Diyos, kasi ito ang malaki nga katibayan, itong deuterium sa ating bansang Pilipinas, no? Itong malaking katibayan, isa sa mga katibayan, isa sa mga nakatago nga sikreto sa kaharian ng Diyos. Kaya unti-unti nating ilalabas. Unti-unti na ilalabas dahil panahon na, no? Napapanahon na. Panahon na yan. Yan ang, kaya kung ipatuloy natin pagbasa yung Mateo, kasi kanina hanggang lang tayo, hanggang verse 4. Sa 5, patuloy natin, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangangantok silang lahat at nakakatulog. Datapat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito
ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. 7. Nang magkagayoy, nasipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinaigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat mamatay ang aming mga ilawan. Datapat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsisibili kayo ng ganun sa inyo, ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipagpasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Natapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangagkikilala. Magagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga pag-aari. So diyan lang muna tayo. So kung ating intindihin maigi ang sinasabi, na para bang sinasabi na paghanda, magsipuyat kayo dahil nakatulog sila nakatulog silang lahat. Samantalang hindi nakapaghanda yung yung 5, wala silang hindi magkasya yung langis nila, kunti lang sila, wala silang reserba. Samantala yung mga matatalino may mga reserba sila, kaya sila lang ang 5 nakapasok, yung 5 hindi. So yung istorya natin yan, kung ating ibigyan ng linaw, ang makapasok sa mag-umpisa ng mag-operate ng langis sa ating bansa, yung 5 na nahuli, 5 nahuli. Kaya sa loob ng 30 years nilang programa na yan na pag-operate yung project na yan, itong Pilipinas pinaka-mayaman sa buong daigdig sa loob lang ng 30 years. Kaya dyan unti-unti makilala ang ating bansa, unti-unting darating ang taga-iba-ibang bansa at dito naman sila magtatrabaho, katulad sa nangyari sa mga Pilipino ngayon nandun sa ibang bansa nagtatrabaho. So yan ang solusyon. Kaya magtiis-tiis lang muna kayo na nasa ibang bansa ngayon, dahil darating ng panahon, malapit na yung panahon na yun, na ang Pilipinas naman ay magiging namang isang bansa na titingalahin sa ibang bansa. Unti-unti namang lulutang itong Pilipinas na magiging kaharian ng Diyos. Kasabayan dahil yun ang pinaghanda ng Panginoon. Hindi naman tatawaging Kingdom of the Philippines kung marami pang mga squatter sa ating bansa, sa Pilipinas. Hindi matatawag na kaharian kung marami pang mahihirap. Kaya magiging kingdom dahil ang buong sambayanan ay nasa tama na pamumuhay. May suporta ang gobyerno, share bilang isang Pilipino. Lahat yan, darating yan. Malapit ng panahon. Hintayin lang natin. Lalo na sa ating mga kababayan dyan, mga subaybay na mga beneficiaries, mga coordinators natin sa iba-ibang lugar sa buong Pilipinas.
hintayin lang natin dahil malapit na yung panahon na yan, no? Malapit na ang panahon. Kaya tiis-tiis lang muna kung anong mga hanap buhay sa ngayon na tamang-tama lang na makakaraos araw-araw, no? Makakaraos sa pangangailangan bawat araw. Dahil ito ang panahon na hintayin natin kunting tiis dahil dadaan muna sa pagtitiis. Kaya dadaan muna ng paghirap Naghirap muna. Kaya nga ang Pilipinas nagiging nagwagi. Paano nagwagi? Dahil doon sa paligsahan. Dahil naghirap ang Pilipinas. Nagiging alipin, no? Nagiging alipin ang Pilipinas. Doon siya nagwagi. Doon nagwagi ang Pilipinas. Alipin sa loob ng 430 years. Yun ang kriteria. Kailangan ang bansa maalipin ng 430 years. Pagkatapos niyang mabigyan o ibinigay ang kaharian ng Diyos. Kasi binigay ng kaharian ng Diyos noong 1523. Kasi nagiging Kristiyanos tayo noong 1521, April 14. No? Kay Father Pedro Valderrama. Doon nag-umpisa. Naging Kristiyanos at nagiging Kristiyanos ang buong Pilipinas. Yun ang naging panalo o nagwagi ang ating bansa doon sa naging alipin sa loob ng 430 years from 1565 up to 1995. Yun ang ika 430 years. Kaya doon tayo, isa sa mga kriteria ng ating bansa ay siyang nagwagi sa paligsahan. So, kung hindi niyo matanggap yan, maghanap kayo ng bansa na naalipin sa loob ng 430 years. Yun ang pinangaral ni Malhari matagal ng panahon. 1975 pa, wala pang 75, isinulat niya. Pagdating ng 1975, July 27, ang umpisa siyang pinangaral na ito ang mangyayari sa Pilipinas. Biro mo, 1975, natapos tayo na alipin 1995. No? Ibig sabihin, 20 years pa bago natapos ang 430 years. Bakit kailangan ng 430 years? Dahil ang Israelites o Israelitas o mga kalahi ni Jacob doon sa Kanaan, naging alipin doon sa Ehipto, sa Egypt nila ni Paraon. Alipin ang lahi niya sa loob ng 430 years. Kaya kailangan ang istorya, ang nangyari sa nagdaan ay mangyari pa at hinahanap ng Diyos ang mga nakaraan na. No? Bakit hanapin ng Diyos na nakaraan? Hinahanap yung nakaraan dahil darating din yung nangyari nung nakaraan. Mangyari din yung dapat mangyari. So kung mangyari noon, alipin ang mga Israelites ng 430 years, kailangan din ang Pilipinas maalipin din ng 430 years. Dahil yun ang paligsahan na wala mang ibang bansa na nakapag-compete sa Pilipinas. Wala mang nagwagi sila. Maraming patutuo. Hindi lang yan ang patutuo sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang yan. Kaya nga, pagdating ng 1700, yung isinalaysay ko kanina, binigyan tayo ng Diyos ng kayamanan sa dagat. Diba, mayroon ko 1700s. Kung hindi ko nagkamali, ayon sa mga history, na 1700, na-discover na yan, pero hindi pa nila tukoy kung gaano kalalim, gaano ka rami, no? Hindi pa nila tukoy. Kaya nga pinaghandaan sa Diyos, hinahandaan ng Panginoon
ang kaharian ng Diyos. Dahil dito nga ibinigay noong 1523, kaya noong 1565, umpisa inalipin. Pagdating ng 1700, binigyan na tayo ng dagdag. Kasi nakasulat yan eh. Nakasulat sa Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Tingnan nyo, mga kapatid. Tapos binigay ng Panginoon ang kaharian ng Diyos noong 1523. Kailangan ang mga tao ay matuwid, no? Matuwid. Naging matuwid dahil 1523 naging Kristiyanos na eh, di ba? Kaya nga binigyan tayo ng kadagaya ng 1700. Doon na naumpisa. Binigay na, bumaha. Mula sa ibang bansa, no? Darating ang mga bahandi, mga kayamanan sa Tagalog. Yaman mula sa dagat, dahil sa dagat, no? Ibig sabihin yun ang deuterium, hindi yung mga isda, hindi yung corals. Dahil ayon ko sinabi ko kanina, yun ang yayaman lamang yung mga negosyante. Samantalang kung deuterium, lahat, pati ang ating bansa, yayaman. Kasi 70%, 60% sa net income, bawat buwan, doon papasok sa kaban ng bayan. 60% net income. So yung 40% natitira, doon papasok yung 70% sa mga beneficiaries. At ang 20% doon sa 40%, papasok yon sa mga employee na mga trabahante, sahod ng trabahante, maintenance, lahat na yun doon na kukunin. At ang 10% natitira, kasi 70 plus 20, 90. Ang 10% natitira doon sa dalawang company. Yun ang total of 100%. So 60% net pasok sa kaban ng bayan. Kaya yayaman ang ating bansang Pilipinas. Hindi pa nga nakakuha ng deuterium ngayon. Tingnan nyo ang infrastructure na nangyari sa Pilipinas. Napakaganda, napakarami ng ginawa. Walang pili, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Visayas. Nahuli pa nga ang Mindanao. Huli pa sa infrastructure. Inuna pa yung Luzon, Visayas. Buong Pilipinas. Programa sa ating Pangulong ngayon na build. Tulay at highways, ginawa niyon. Mga buildings, mga government buildings, mayroon. Kaya dyan natin nakikita. Lalo na pagdating sa panahon na mayroon ng deuterium, mag-operate na, full operation ng deuterium na 60% papasok sa government. Dahil yun ay nakapokus sa project, no? Nakapokus sa project ang parte ng gobyerno. Kasi ngayon pa lang wala nang inaalis na yung corruption. Bakit nabanggit natin yun? Dahil marinig naman natin, hindi naman ligid sa kaalaman ng iba. Lagi sa news, sa social media, marinig natin yung corruption. Kaya inaalis na. Wala na. Kaya pagdating ng panahon na yan, na nandyan na yung share ng government na 60% net income sa deuterium sa buong Pilipinas, yayaman na ating bansa. Kasama na rin ang mga mamamayang Pilipino dahil may share din ang bawat Pilipino. Individual. Katulad ng Saudi Arabia. Ayun ang prophecy yan. Kaya tandaan na natin mga kapatid na kailangan natin na alagaan ang katawan. Ayon pa sa kahit si President Marcos dati, hindi niya iniiwan yung ehersisyo, exercise araw-araw. Kahit si Bongbong Marcos, sinasabihan yun na huwag kalimutan yung exercise bawat araw. Nabasa ko kasi sa nila, narinig ko mismo kay Ferdinand Marcos at saka kay Bongbong Marcos.
exercise. Kailangan yon. Kaya ang importante sa tao, no, yung health. Health is the wealth. No, yun ang wealth sa tao. Pag ang malusog ang tao, yun ang kayamanan ng tao. No, yun ang mga kapatid, no? Kaya yun ang prophecy na unti-unti nating inihayag na ibinigay sa ating mahal na hari. Matagal ng panahon yan. Kaya unti-unti rin narinig sa ibang tao na yung prophecy na yan ay malapit na narating. Malapit na. Kasi yung mga prophecy na sinasabi niya noong 1975 pa, nangyari na. 75, ano sinabi niya? Banggit pa rin tayo. History na lang yan dahil tapos na. 1975, sinabi niya, 1986, Ferdinand Marcos aalis ng Malacanang. Ang magpaalis sa kanya, isang pari, si Cardinal Sin. Nagkatotoo, 1986. Walang ibang umakyat doon sa Malacanang Palace, si Cardinal Sin. Kung buhay pa yung si Cardinal Sin, totoo yun, mangyari yun. Kung mayroon pang saksi noong panahon na yan, alam nila. Nang umakyat sa Malacanang si Cardinal Sin para pababain si Marcos, alis sa Malacanang para tatahimik na ang tao. No, tatahimik na ang umpisa ng EDSA Revolution nung time na yon ni Corazon Aquino. Kaya binanggit natin na history yun. Dahil sinabi ni Manari noong 1975, prophecy yun, na si Ferdinand Marcos insakto 1986 aalis sa Malacanang. Kaya tingnan nyo, kung titingnan nyo yung history, nanalo siya sa eleksyon sa Comelec. Pero pinaglaban ni Cory, nanalo naman siya sa Nanfril. Dahil sa taong bayan, doon sa EDSA People's Power, yun ang nangyari. Umalis si Marcos. Kasi ayaw din ni Marcos na magkagulo. Maraming mamamatay. Ayaw ni Pangulong Marcos. Maraming supporter si Pangulong Marcos. Kung iutos ni Presidente Marcos noong panahon na yon, kasi hawak niya mga military, lahat ng mga matataas na katungkulan noon panahon na yon, hawak niya. Biro mo tangkidigiran, nandyan na yun sa EDSA. Humiga na yung mga tao doon, kasama pa mga madre, mga babae. Oy, kung gustuhin patayin yun, di patay lahat yun. Pero ayaw ni Pangulong Marcos na babaha ng dugo sa EDSA. Kasi mayroon ng sukat na panahon. Diyos na ang noon, dahil insakto pang-10 si Marcos, kailangan matapos niya ang ika-41 years, 8 months and 14 days, 1986. Yan ang katuparan sa 1 hour of God, Revelation 17:12. Basahin niyo dyan, Apokalipsis ika-17, talata 12. Mabasa niyo dyan na 10 silang hari ay maghari lamang sa loob ng 1 oras. Kaya ang 1 hour of God, equivalent of 41 years, 8 months and 14 days. Yung 1 hour of God. Kaya natapos si Presidente Marcos 1986. Kailangan aalis siya sa bansa. Dahil yan ang prophecy. Prophecy ka na. Natupad yun. Natupad. Kaya history na lang ngayon yan. Kung mayroon pang record noon, nung sinabi ni Malhari, wala kasing mga record na. Dahil makaluma ang noon. Pero mayroon siyang sulat. Yun ang matibay na patotoo diyan sa niya. Yung sa Nong Mitanghiri, yung blue. Ito, pakita ko. Ito. Sinulat niya, wala pang 1975, natapos niya yung sulat ito. Natapos niya 1975, March 7 sa gabi. O alas 3 ata ng hapon. Ito. Nong Mitanghiri. Author, Supreme Founder, Philemon Oriam Bonanza. Siya nagsulat nito. So, nilibro ito, 1986 na. 1996, ginawang libro. No? O July 31, 1996, 4,000 books. Yan, mabasa niyan. Yan. Si Malhari nagsulat ito. Ipinagawa na sa ginawang libro. Yan ang nangyari. So tapos na. Yung sinabi natin yun,
Matagal na niyang sinulat to. Prophecy ito noon. Kaya nga, isalaysay natin para yun ang katibayan na ang Pilipinas siyang patutuo tungkol sa nakasulat sa banal na aklat, tungkol sa mga pangyayari sa ating bansa. History yan. History and prophecy. Kaya yung mga kasaysayan na nangyari sa ating bansa ay nagkatotoo na. No? Kaya unti-unti nang nagkatotoo. Itong deuterium na future fuel sa Pilipinas, sa buong daigdig, history sa ngayon. Prophecy pa lang sa ngayon yan. Dahil mayroon pang hinintay tayo ng ilang taon pa. Prophecy pa yan. Pero matatandaan niyo yan, pag nangyari na yan, na yung sinabi pala ng Kingdom of God, lalo na ni Manharing Filimo Remembranza, ay nagkatotoo na. Kasi marami na siyang pinatunayan nagkatotoo na. Marami na nangyari. Marcos pa lang, isa na yun sa mabigat na patutuo. Na matapos, Presidente Marcos, 1975 sinabi 1975, 1986 si Marcos matapos sa kanyang panunungkulan bilang presidente ng bansa. Nagkatotoo. Sabi pa niya, aalis si Pangulo Marcos, ang aakyat sa Malacanang isang pari. Hindi na sinabi ko anong pangalan. Tapos, mayroon pa siyang prophecy na ang papalit ni Marcos, sinabi na niya, ang susunod na Pangulo kay President Marcos, isang babae. Hindi na sinabing pangalan. Isang babae. Kasi para mabilang yung unang 10. 6 na taon yan, sinabi na. Pagkadating ni Pangulong Corazon Aquino, nagkatotoo. Ginawa niyang 6 na taon. Bakit sinabi ni Malhari yun? Dahil alam niya, 40 years lang ang natapos hanggang kay Marcos. Meron 60 years pa natitira. 10 na lang din ang natitira na magiging presidente ng bansa. 10 na lang. 6 na pong taon yun. Di kailangan tag-6 na taon sila. Dahil 10 sila Yan ang prophecy. No? Yan ang prophecy. Saan nanggaling yun? Yung 40 at 60. Yun ang sinabi ni Dr. Jose Rizal na dentro de 100 años. Ibig sabihin, century hence, 100 years ngayon. Century, 100 years. Wala namang explanation yun. Kaya pagdating sa panahon ni Malhari, siya na nangaral, sinabi niya, sinulat niya noong wala pang 1975. Yan sa Nong Mitanghiri. Na sinabi niya, na yung 100 years ni Dr. Rizal ay hati sa dalawa. Bakit dalawa? Dahil ang Pangulo sa bansa ay 20 lang, 20. No, 20. Unang 10 ay 40 years, 41 years, 8 months and 14 days. Yung natitira sa 60 years ay tatapusin din ng 6, tag-6 na taon sila. Hindi kabilang yung kang Corazon Aquino. Hindi nabilang yung sa kanya. Siya ang namamagitan. No? Siya namamagitan. Kung tingnan din niyo sa Kumilik, talo din siya sa eleksyon. Talo. Kaya nagpaupo sa kanya, taong bayan. Yung EDSA Revolution. People's Power. Yun ang nagpaupo sa kanya. Pero mo naman isipin ninyo, si Duterte galing mayor, matagal pa siya naging fiscal sa Davao. 22 years. Naging congressman. Compare mo kay Cory Aquino. Wala nga siya sa barangay kapitan. Wala, dumaan doon, hindi dumaan. Diretso na presidente. Bakit? Dahil plano din ng Diyos yun. No? Diyos din ang nagpaupo sa kanya. Idinaan sa tao. No? Idinaan sa tao. Dahil kung hindi nangyari yon, si Benigno ang upo, magkamali yung sa Revelation 17:12. Basahin ko ninyo. Basahin niyo yung 17:12. Revelation 17:12. Apocalypse 17:12. Basahin niyo yan. 10 lang silang uupo. Kung
nakaupo si Benigno Aquino, magkamali yung banal dahil magdagdag naman ng 4 na taon. Magiging 24 years. No? Basahin natin sa Tagalog. Sige, 17. 12. Ano sinabi dito? 17:12. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapwat magsisitanggap sila ng kapamalaan, paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Tingnan nyo. 10 sungay o hari. Hindi literal na sungay yun. Hari, yung tao yun. Tao. 10 sila na uupo sa loob ng 1 oras. Kung literal yun, edi tag-6 na minuto lang sila. 10 lang sila 60 minutes lang yung 1 hour. No? So, yun ang bantayan natin mga kapatid. Dahil yun ay sa Diyos. Hindi sa tao. Diyos ang may plano noon. Diyos. 1 oras ng Panginoon. Kung natandaan ninyo, yung 1 hour of God is equivalent of 1,000 years of man. So, ang 1 hour of God, equivalent sa tao ng 41 years, 8 months, and 14 days. Lagi na namin sinalaysay dito yan. May mga competition yan. No? May competition yan. Kaya kung isa-isahin natin yan, sa sunod ng mga higayon, ating isa-isahin yan. Dahil ang total competition niyan 41 years, 8 months and 14 days. No? 'Yun ang competition niyan. Dahil ang 1 hour of God sa tao ay 15,219 days sa tao. Sa Diyos 1 hour lang. Ay biro mo yan, 1 hour sa Diyos. 1 araw ng Panginoon 1,000 years of man. Ang 1 hour sa Diyos 15,219 days. Tapos kung imo na ang computon sa oras, ang lalabas 41 years, 8 months and 14 days. No? Kaya yun mga kapatid, yun na ang hinati sa 10. Unang 10 yun, 1 oras na 41 years, 8 months and 14 days. Yung pangalawang 10 from Ramos hanggang kay Duterte sa ngayon, naka 30 years na sila ngayong 2022. So, ibig sabihin, mayroon pang natitira na 30 years from 2022. So, matapos yung 30 years, doon hanggang 2052. Yun ang maghati-hati ang 5 na darating, 5 pangulo ng bansa. Prophecy yun. Tandaan niyo yan mga kapatid. Isulat niyo yan. Dahil yun ang prophecy ng Kingdom of God. Yun ang prophecy ni Manlaharing Pilimon Rimbonansah. Na yung 5 na darating, sila ang magdala ng programa. Sila magpatupad ng programa, ng project, ng deuterium. Para magiging real, no? Real. Makita ng tao. Yun ang darating na mga araw. Hintayin natin yan. Dahil yan ang prophecy. So, malapit na yan. Malapit na. Biro mo, tagal ng una, 82. Dumating 82. Na 92. 10 years after, 92. No? Na-registered ang Kingdom of God. Pero 1982, yun ang pagtayo sa Kingdom of God. Pero nag-umpisa si Malahari 1975. 75. 3 years and a half siya. Tapos pinatuloy sa kanya mga 12, 3 years and a half. So 1978. No? 7 years man. 75 to 82. Tama, 82 kasi 3 years and a half. Plus 3 years and a half, 7 years. 82. Yun ang spiritual Kingdom of God. Doon niya nabuo ang Kingdom of God. Pagka 10 years after, na-registered ang Kingdom of God, 1992. Yun ang transitional period from 82.
So 1992 na hanggang dumating ang panahon ngayon, nasa year 2020 na tayo. So malapit na yon, 2022. From 1982, magbilang ka ng 1 hour of God. No? July 27, 1982. Idagdag mo yung 1 hour of God na 41 years, 8 months, and 14 days, insakto, April 11, 2024. Yan ang gobyerno sa Diyos. Yun ang divine government, yung theocratic form government of God, no? Theocratic, no? Sa Diyos yan. 2024. Kaya nga, hinanda ng Diyos ang 2022. Mag-umpisa dyan ang Pangulo ng bansa na siya nang magdadala. Paano magdala? Spiritual and material. Bakit material? Ang material, yun ang deuterium. Spiritual, maka-Diyos na yung magiging Pangulo dyan, may takot sa Diyos, wala ng corruption. Yun ang ibig sabihin. 2 years before mangyari yan. Dahil after 2 years, so 2024, yan ang theocratic form government of God dito sa Pilipinas. No? Para maunawaan sa mga taga-subaybay. Kasi mag-ingat din tayo mga kapatid ngayon. Pakinggan nyo maigi. Lahat ng mga nangangaral, pakinggan nyo maigi. Dahil maraming nagdadala rin ngayon na inilihis yung mga taon. No? Inilihis. Para sabihin na sarili nilang tuklas. No? Sarili nilang competition. Pero ang author talaga niyan sa Kingdom of God, si Malharing Pilimon Bonanza. Hindi na usong competition noon. Walang nag-compute sa mga taon. Wala. Lahat ng mga nangaral ng sa una hanggang itong dumating yung year 2020, walang nangaral na kompetisyon maliban lamang sa Kingdom of God. Maliban lang ni Malharing Pilimon. Lahat ng mga nangangaral, Biblia, Ebanghelyo, yun ang laging nangaral nila. Kahit sa mga foreign preacher, mga foreigner preacher, makita niyo sa YouTube, wala silang mga competition. Wala. Ang naiiba lang itong pangaral ni Malhari sa Kingdom of God. Founder ng Kingdom of God. Dahil competition, talagang may mga sukat na panahon, mga taon. Kinumpute niya ang buong daigdig. Tapos sabihin, mayroon na malulutang na nagko-compute din, sarili din nila daw. Binigyan din sila sa Panginoon. Tingnan natin kung sa Panginoon din yun. Dahil kung sa Panginoon yan, ay di, pasalamat tayo. Pag naninira sa mga pundok na nagdala ng aral ng Panginoon, ay hindi yan sa Panginoon. Pag naninira sa kapwa, mga ngaral, no? Kasi yun ang ng batayan ng Panginoon. No? Batas ng Panginoon, huwag mong sirain ang kapwa mo. Paano ba sinabi dyan sa batas? Ibigin mo yung kapitbahay mo. Ibigin mo. Katulad na yung sarili. Ibigin mo mga kalaban mo, kaaway mo. No, bakit sisiraan natin? Kung sisirain natin ang tao, di katulad din sisiraan mo ang Panginoon Diyos. Kasi salita ng Diyos yan eh. Tapos sisiraan ng tao. Dahil kaya, mangyari, di sinisiraan niya ang Diyos. No? Wala na yung pag-ibig dyan. Yun, mga kapatid, no? So, sa ngayon, ay samantala muna tayo nga magpaalam sa gabing ito. Sa programa natin sa Kingdom of God. Una sa lahat, pagpasalamat ako ulit sa ating mahal na Haring Pilimon Bonanza, sa buong pamilya niya. Nila ni Prince Rocky, ni Haring Adolfo, sa
Official Shrine, Talisay, Dapitan City, Sambungan del Norte. Sa lahat ng mga kasama ko from Region 1 up to Region 12, 13, Caraga Region, NCR. Sa lahat ng mga kasama ko sa 12 Gate, sa mga provincial leaders, municipal leaders, sa tanan, sa lahat ng mga barangay leaders, mga coordinators, lahat ng mga beneficiaries sa Philippine Deuterium Development Management Corporation. Magandang gabi sa atin lahat. Ako, ang iyong kapatid, si Haring Jerome Jesus Piligutom, magsasabing magandang gabi sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Maghintay tayo kasi malapit ng panahon. Mabuhay ang Kingdom of God. Mabuhay. May bukas pa sa iyong buhay, sisikatin ang iyong araw at ang landas mo ay sa daigdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalaw. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo